evening mga lods. Karon we will atong tan-awon ang financial statement sa PhilHealth. Mao ni ang very controversial nga issues nato karon. So kini siya nga audit as of March 31, 2024. So audit ni siya sa COA. Um, Nasaan na ba to ha? Mhm. Okay. So, dinhita sa iyang statement of financial position. So, unsa maning atong financial position kung unsa na ang ato ang kuano ang atong kahimtang sa panalapi. So, atong tan-awon unsay kabtangan sa atong PhilHealth. So, niatay current assets worth of 44. So, mao ni siyang tanan nga kabtangan sa uh, ato ang PhilHealth. And then doon natay total nga kabtangan nga 12 billion 51,686,686,000 and 92.91 cents. So tan-awon nato ni um, ang iyang liabilities. So mo na siya ang kabtangan. Then we have also the liabilities and equity. So sa balance sheet dinhi nato makita sa iyang financial position kung unsa ang sitwasyon sa usa ka office. So dinhi sa iyahang utang ug sa iyahang equity sa iyahang kumbaga iyahang mga members nga contribution. So niya tay current liabilities. So kini siyang bag-o nga mga utang. This is referring to a year, within a year nga utang. So a total nga utang by financial liabilities, interagency payables, trust liabilities, provision to health benefits, then other payment payables. So a total of 99 billion 800 million 337 337,000 and 937.62 pesos. So kining non-current liabilities, kini siya nga liabilities, so it's more than a year. So more than a year nga liabilities and non-current. Oh yeah, so more than a year. Kini siya within the year, ang kini siya more than years. So 2 years, 3 years, or how many years. So atong makita nga natay deferred credits and earned income. So 700 uh, 6056, and then niya po tay provision for insurance contract liabilities nga mo ni siya ang ICL. So a total of 1,148,000,000,000 556 what's so 656,339,000 and 5 pesos. So kung tanaw na to adunay total liabilities of 1.2 trillion. Total liabilities 1.2 trillion. Members equity, so naatay 500 539. Okay mga lods. So atong gipakita din hino nga ang atuang PhilHealth sigon sa ilang giingon nga um, aduna tay daghang pundo nga kwarta sa PhilHealth mao nga wala nagihatagan og budget. So wala na siya kuan zero budget na may gani kay naka-deferred ang pag-sign sa presidente to approve sa 2025 na budget.
Pero sa makita ninyo, sa makita nato diha sa interview ni PBBM, unsay iyahang tubag nga no, you don't have to worry. Diba? Ano siya nga um, tungod kay daghag reserve ang PhilHealth, so dili na siya kailangan og hatagan pa og budget. Pero sa atong nakita karon dinhi nga ang PhilHealth dako kaayo ang utang, trilyon ang utang, di ba? Klarong-klaro buangon ta nila no nga ang PhilHealth kuno daghag kwarta, pero sa nasinati nato nga daghan kaayo ang mga kabus nga nagpila in town dinha sa bisag asa og pangayo og kanang kwarta tungod kay dinha sa PhilHealth, diha sa ospital, ah, walay available nga mga medicine nga ilang gikinahanglan. So kailangan pa ka moadto sa gawas nga pharmacy, kailangan ka mo gasto mo palit nganong wala may available nga mga medicine dinha sa hospital. Nganong dili man sila muhatag, no, nganong dili sila mo hatag og budget para sa um, hospital para sa mga uh, beneficiary, sa mga members nga nagkailangan sa mga medicines. So ito yung ano ba yung grabe ka garapalan nga gi-transfer ang pundo sa PhilHealth didto sa unappropriated funds. Pila to worth of 90 billion. So imagine ka na siya, dako na kayo na siya nga tabang sa atong mga members sa katawhan nga nagkinahanglan. So unsa naman lang ang mahitabo. So what happened to our um, finances at this time? Grabe, nakakagalit na yung ano nila ba, yung garapalan na yung pag ah, nakaw ng kwarta sa kaban ng bayan. Just imagine kung, siguro kung hindi open up si VP Sara about kung kinsa lang ang nag hatag o kibali authority nga duha lang ka tao ang nagkupot sa budget sa Pilipinas, kundi si Saldico o si Martin Romualdez. Yan ang sabi ni VP Sara. So now, lahat na ano natin, parang natutukan natin yung sa budget dahil sa revelation niya dati na yung NEP, yung NEP at saka difference ng NEP at saka sa uh, GAA, yung appropriated acts na. So, parang hindi magkatugma, may mga adjustment. So, that is very questionable. Lalo na ngayon, yung dagdag at bawas nila ay halatang halata. Maybe because 2025 election is coming and then they need to have a lot of money para uh, mamigay ng mga ayuda, yung legalized na vote buying. Yun ang, you know, ito yung ingay sa social media na yung sabi ni VP na uh, yung legalized na ang vote buying through ayuda, which is true. Ang daming ayuda pero not even a single penny nga we receive in our place. Walang-wala talaga. At saka uh, sa pagkakaalam ko, yung malapit lang sa politiko, yung kaalyado lang nila at saka yung magpapasakop sa kanila, yun lang yung makakatanggap ng mga ayuda. Um, kung sinasabi nilang for the poor, ay nako, hindi yan totoo.
ang daming nakatanggap na ano, at saka yung totoong na poor talaga, nako, wala yan. Hindi at walang ah, ano yun eh, parang very choosy yung pagpili nila sa mga pangalan na mga beneficiary doon. So, nakakaluka naman yung ano, um, yung issue ngayon. Sobra na talaga eh, parang ah, ano ba ang tingin nila sa taong bayan, yung sa mga tao. Very aware na yung mga tao kung ano yung mga pangyayari ngayon sa ating gobyerno dahil sa social media. Ang daming nag-ingay kung ano nang nangyari during sa mga hearing at saka yung sa mga ah, especially sa money. Kasi sa money talaga, nandito talaga yung ano ba yung lumalabas yung totoong intensyon, totoong kulay ng tao pag may money involved na. Kadalasan yan eh, it reflects yung sa ah, ano ba yung sa inner, yung sa desire ng isang tao. Kaya ah, thanks to VP Sara for exposing this anomalies of the budget, yung sa appropriation of the budget, yung uh, how the manipulation of the budget is done. So, nakakalungkot po yan. So, marami sanang matutulungan na mga tao kung ang pera ay, kung ang budget ay inalaan talaga para sa mga programs na programs ng bawat agency na nakita nila na ito yung kailangan sa kanilang departamento. So, at saka yung desire to implement 100% of the budget to go uh, with the detailed plan. So, ano yun? Yung makita talaga doon yung totoong programa kung lahat ng budget na nakalaan ay 100% ini-implement siya buong buo, walang corruption, maraming matutulungan ah. So, yun lang ang ano ba yung talagang it's a cancer, it's a pandemic na ang nasa isip ng tao ay yung very selfish ba na para sa sariling pangangailangan, para sa pamilya ko. Uh, Nowadays, during like this season, Christmas season, yung lahat ng mga beneficiaries sa mga whatever be the uh, kung ano yung mga binibigay, sana man lang patas yung ano yung pamimigay. So, hindi choosy. Sana man lang na iniisip talaga nila yung totoong nangangailangan. Um, Doon sa madaming mga nagre-react, every time na nag-browse ako, makikita ko talaga yung ano ba, yung ingay sa PhilHealth, yung dagdag sa DPWH, grabe, naging trilyon na yun. Um, Nasasacrifice lahat ng mga agency sa gobyerno dahil doon sa pinalubo nila yung budget sa DPWH, yung sa DepEd, nabawasan. Parang lahat na yata yung DSWD, sa uh, DOTC, sa agriculture, so lahat-lahat na. So, ano na lang mangyari sa programa sa next year? So, paano pa ma-implement yung plan nila kung wala namang budget? So, di ba paano makakagalaw na ito yung
dapat mangyari for next year. At syempre, ito yung program, may nakalaan na mga budget kung ano yung gagamitin, yung details doon. So, paano ma-implement yung plan, yung budget, yung programs kung wala ng budget? Kaya nga yung sabi ni PBBM, you don't have to worry, the services of PhilHealth will always will be the same, will always be the same, and um, it will uh, it, it's the same. So kumbaga parehos lang, walang at mas lalo pang yung ipapalawak yung services nila. Paano? Wala na ngang budget. Paano mo i-implement yung services? So what is the services of PhilHealth? It's all about health. Yung sa insurance, yung um, shouldering of expenses sa mga tao doon sa hospital bills. So paano yun mapaigting yung services kung wala ng budget? E anong gagawin? Iitiway na lang yun. Papayag ba yung mga services, yung sa mga first-hand services na sa mga medical staff? Ano yun? Itiway na lang yun kasi the same services, makakatanggap lahat at basta wag kayong mag-alala. So, yun. Anong klaseng pag-iisip ba? Anong klaseng um, presidente na meron tayo ngayon na kahit sino, mga ordinaryong tao, ako nga very ordinary, naiintindihan ko yung mga pangyayari, yung sa budget. So, ano ang mangyari doon? So, this is really a heartbreaking at saka nakakagalit talaga yung sitwasyon ngayon. So, anong klaseng pag-iisip na hindi nakakaintindi kung ano yung pangangailangan kahit man lang yung sa services without the proper budgeting, paano yun ma-implement yung services? Paano yung masabing, walang problema, hindi maapektuhan yung service sa PhilHealth? Nako naman, Mr. President, ah, mag-isip ka nga ng mabuti at yung be realistic, hindi lang yung puro mga imaginary na words. So beautiful words is just words without really the knowledge of what's the true situation. Yan ang ano doon. Yan ang mahirap. Ordinary people understand. I understand kung anong mga nangyayari na ngayon. At in reality, always be money involved in running the business or in running services. So, lahat talaga, because money is the bloodline of the business in the organizations also. So, whatever be the business, you cannot stand without money. So, we need money, Mr. President, to run, to move on. So, with the services that is offered by the PhilHealth, so it is really important to understand. And if you understand that the business, if you're a businessman, of course you understand that in the business you need uh, money to operate. So how could you say that the services will not be affected? So the PhilHealth will continue to service, will continue to give its services. My goodness. So sana man lang uh, you have to consider kung ano yung uh, tama at sana naman pakinggan mo yung mga hinanaing ng mga tao. So sa ngayon, ito muna ngayon. So pag-usapan din natin sa susunod uh, yung
ibang mga issues, mag-react tayo sa mga other vloggers. So, okay, thank you and bye-bye. See you next time.